Sa loob ng halos 2 linggong pagpupuyat para lang makahabol sa deadline. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kasabay pa nito ang final exams na kailangan kong pagtuunan ng pansin. At ang tanong, makakaabot kaya ako sa takdang araw? At sa episode na to, malalaman natin ang sagot sa mga tanong na to. Bakit ako lang ang gumagawa nitong skill model? Bakit dito lang ako natutulog sa lamesa? At higit sa lahat, sulit nga ba ang lahat ng pagpupuyat na to? Kung babalikan natin ang nakaraang 2 episode, lahat ng ginagawa kong to ay para lang sa isang subject at habang papalapit ang deadline, mas lalo lang dumami ang kailangan kong tapusin dahil hindi lang ito ang subject na kailangan kong ipasa. Pag-uwi ko galing eskwela, isa-isa kong niretouch gamit ang acrylic paint ang mga bahaging natamaan ng gray overspray para maibalik ang malinis na finish ng skill model. At hanggang dito lang muna ang nagawa ko sa araw na to. Dahil bukod sa final exams, hindi na rin kinaya ng katawan ko ang pagod at puyat. Kaya minabuti ko munang magpahinga para makabawi ng lakas. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, ipinagpatuloy ko agad ang paggawa ng skill model mula sa mga nasimulan ko nung gabi. At sa mga hindi nakakaalam, hilig ko talagang magtabi ng mga bagay na sa tingin ko ay magagamit ko pa in the future, katulad nito. Iniisip ko kasi na balang araw, baka maaari ko pa itong mapakinabangan at makakatipid dahil hindi na kailangang bumili ng bago. Katulad na lang nung karton na itinago ko sa ilalim ng kama. Pero itinabi ko na lang ulit dahil meron akong naisip na mas magandang gamitin, ang Sintra board. Instead na gumamit ako ng karton, bakit hindi na lang mag-Sintra board? At eto naman, mga chopsticks. At mamaya nyo malalaman kung para saan nga ba ang mga to. Dahil siguro napapaisip na rin ang iba sa inyo, bakit nga ba ako lang ang gumagawa nito? Sa totoo lang, by group talaga ang final plate na to. At kami mismo ang pipili kung sino ang magiging kagrupo namin. 2 lang kami sa grupo. Una, wala kaming masyadong kilala sa section namin. Pangalawa, mas practical kung kaming 2 lang dahil hindi na namin kailangang maghanap pa ng lugar para magtrabaho o mag-adjust ng mga schedule. Pangatlo, noong mga panahong din yon, may isa pa kaming subject na dapat ay gagawa rin ng skill model by pair. Ang original naming plano, siya ang gagawa nun habang ako naman ang tututok dito sa pagoda. Pero hindi rin natuloy dahil kulang na daw sa oras. Kaya nagkasundo kami na siya na lang ang gumawa ng bahagi ko sa design subject para ako naman ang makapag-focus sa pagbuo ng skill model na to. Pero kung tutuusin, hindi lang yan ang dahilan. Gusto ko rin talagang ako na lang ang bumuo ng skill model na to dahil gusto kong subukan kung hanggang saan yung kaya kong gawin. At eto na nga yung dahilan kung bakit ko itinago ang mga chopsticks na to. Kasama lang to sa mga ino-order naming pagkain at naiipon na lang. Kaya imbis na itapon, itinago ko muna hanggang sa magkaroon ng paggagamitan sa mga to. At dito ko na nga ginamit sa pagbuo ng mga maliliit na stupa sa bawat sulok ng pagoda. Isa-isa ko lang itong inukit at niliha ang mga chopstick. Para mas kuminis at maging pare-pareho ang hugis nito. Pagkatapos, in-spray ko ang mga to gamit ang kaparehong kulay ng pagoda para magmukhang iisa lang ang materyales na ginamit sa mga to. At niliha ko na rin yung plywood na siyang magiging base ng buong skill model para maalis ang mga magagaspang bahaging dulot ng pagkakaputol nito. Galing ito sa kagrupo ko dahil meron silang natitirang makapal na plywood. At dahil hindi naman ako makakabili ng ganito kaliit lang na sukat, kaya malaking tulong na rin na meron sila nito. Kaya eto, dinikit ko na ang ginawa kong karugtong ng upper part ng pagoda kasabay ng mga corner stupas.
sunod ko namang idinikit ang mga matutulis na tuktok ng bawat isa gamit ang mga matutulis na dulo ng oral picks. At dahil sunod-sunod na rin ang mga gabing inaabutan ako ng antok sa lamesang to, minabuti ko munang matulog ng maayos sa kama. Alam kong kailangan ko ring magpahinga, lalo na't may final exams pa akong haharapin kinabukasan. Alas 3 ng hapon pagkatapos ng exam namin, diretso naman kaming gumawa ng isa pang skill model para sa aming surveying subject. At sa araw ring to, ang deadline nito. Kaya halos wala na kaming oras at literal na last minute na namin itong natapos. At nung pag-uwi ko, in-spray ko na rin ng gray ang base. Pagkatapos, nilagyan ko ito ng mga accent na kulay yellow at gold para mas maging buhay ang itsura at hindi ito magmukhang plain tingnan. Dinikit ko na rin lahat ang maliliit na mga base nito. At ayon sa reference na nabasa ko, ang mga ito ay may gilded bronze castings of plants and flowers. At kung naaalala nyo sa episode 2, meron akong nabanggit. Gagawin ko naman ang mga detalyeng nakapalibot sa pagoda. At dahil tapos ko na gawin ang 80 pirasong base nito, isa-isa ko namang inukit ang mga stand na nakapatong sa mga to. At dito ko na nga ginamit ang mga chopsticks na matagal ko nang itinago. Alas 12 ng madaling araw, nagbilang ako ng 80 pirasong oral pick. Dahil kung mapapansin nyo, may maliliit itong brush sa kabilang dulo. Kaya doon ko naisip na baka eto na ang tamang material para gayahin ang mga maliliit na bulaklak sa pinakatuktok ng mga stand. At isa-isa ko nang kinulayan ng pula ang dulo ng bawat isa. Dahil sa reference na nakita ko, akala ko talaga ay pula ang kulay nito. Pagkatapos, natulog na muna ako dahil eto ang huling gabi ng paggawa ko sa scale model na to. At siguro napapaisip na rin kayo kung bakit dito na lang ako natutulog sa lamesang to. At sa totoo lang, may ilang dahilan kung bakit. Minsan sa sobrang pagod, hindi na ako nagigising sa alarm. At kapag sa kama ako natutulog, tuloy-tuloy na yon. Kaya may mga pagkakataon na nahuhuli na ako sa klase. Kaya mas pinipili ko na lang matulog dito. Dahil pagising ko, makakapagpatuloy na agad ako sa paggawa. At sa mga panahong papalapit na ang deadline, bawat minuto ay mahalaga. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, hindi lang naman ito ang subject na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Maaga kong ipinagpatuloy ang paglihas sa mga inukit kong chopsticks dahil eto na ang araw ng pasahan. At dahil sa maulan na panahon, binigyan kami ng hanggang alas 6 ng gabi para maipasa ang scale model. Isa-isa ko nang pinutol ang kinulayan kong dulo ng mga oral pick dahil yun lang naman ang gagamitin ko. Pinutol ko rin ang mga inukit kong chopsticks. Pagkatapos, niliha ko ang pinagputulan nito para maalis ang mga magagaspang na bahagi. Kaya sinubukan ko munang idikit ang isang piraso para makita kung ano ang magiging itsura nito at ganito ang kinalabasan. Kaya idinikit ko na ang lahat ng mga to at dahil maaga akong nagising at halos kulang pa sa tulog, hindi ko rin mapigilang umidlip muna kahit saglit. At eto na nga ang itsura matapos kong maidikit ang lahat. Dito ko mas lalo napatunayan kung gaano kadetalyado ang pagbuo ng scale model na to. At para mas tumibay ang pagkakabuo nito, nilagyan ko ng sapat na glue ang bawat detalye para hindi agad matanggal. Alas 3 ng hapon, nilagyan na ito ng clear coat ng kaibigan ko para sa final finish ng scale model. Kabugar ba ko? Wala na. Kapilang bis. Idinikit na rin namin ito sa base. Street ah. Street ba? Mas maganda yun. Street na.
Sige. No? Sige. At sa wakas, natapos din ang scale model. At ang pinakahuling tanong, sulit nga ba ang lahat ng pagpupuyat na to? Oo, dahil hindi lang ako ang may natutunan sa prosesong to, kundi nakuha rin namin ang perfect score. At siguro, dito ko mas napatunayan sa sarili ko na kaya ko palang tapusin ang mga bagay na sa tingin ko ay hindi ko kakayanin. At para sa akin, lahat ng pagod at puyat ay naging sulit rin ang lahat.